na unang-una, from the very beginning, ang PNP po ay nagkaroon ng breakthrough about dun sa pagkamatay ni Lapid. Alam natin lahat yan na nag-surrender yung tao, yung hitman. Ngayon dun sa sinasabi niya na wala kaming close coordination sa Bucor, opinion niya yun. Ako iba rin yung opinion ko. Kasi bago namatay yung tao, nagutos na ako ng tao na mag-coordinate sa Bilibid. Dahil meron kaming hinahanap na tao, ang pangalan si Crisanto Villamor, na kung saan nalaman namin, yung pala sa kanila, ang pangalan ni Crisanto is not Crisanto. It's June Villamor. Ngayon, nagpaalam na ako, utos ako sa Leyte. Mismong tatay niya nagsabi, ang pangalan niya, hindi Crisanto, hindi rin June. Cristi Toto. So, alam natin yan. So, alam naman, he is a criminal. So, magpapanggap talaga, marami talagang pangalan. So, in short, the fact na nag-utos ako doon sa Bucor, sa Bilibid, na meron kaming hinahanap na ganyan, dapat, ang ginawa naman ni Jel Bantag is, sinecure niya lahat mga Villamor. Para, he coordinate with us, siya ganito. Ganon, may Villamor dito, pero June ang pangalan. Sana ganon. Kaya lang nangyari, after press con, after 4 hours, namatay yung June Villamor na yan. Tapos sinisisi pa sa amin na may lapses kami. Walang lapses ang PNP. Ginawa namin trabaho niya. Sabihin ko sa inyo, sa tagal ng mga media killing sa Metro Manila, ngayon lang solve ang kaso ng media killing. Dapat nga kami, hero kami dito ang PNP. Ngayon, namatay sa loob ng Bilibid. Inimbisigahan ngayon ng DOJ. Tahimik kami. Why? Trabaho ng DOJ yan. Kasi namatay sa loob ng Bucor. Pero kami, tuloy-tuloy pa ang aming investigasyon. Although sa ngayon, yung sinasabi niya, sasagutin ko rin, yung sinasabi niya 160 na persons of interest. Galing din sa akin yun, sa SITG. Nag-create ako ng SITG. Inalam namin, sino yung mga inattack ni Lapid. Umabot na 160 personalities yan. 400 attacks, 160 persons of interest. Kaya lang, during the course of the investigation, namatay nga yung Crisanto Villamor. Kaya gusto kong i-clarify yan, na kahit wala kaming official na close coordination with Bucor, the same, bago namatayan, meron kaming contact sa Bucor. More on investigation pa kami noon. Kasi hindi pa namin sigurado. At sinagot nga niya yan, walang Crisanto Villamor, pero merong namatay na June Villamor. Paano niyo ba sinabi sa Bucor, sir? Did you just say na... Sinabi na hitman. May alam na kami sa hitman. Nung nag-surrender ang hitman, may idea na ako. Yung pangalan Crisanto Villamor, kaya nag-utos ako sa Bucor. Alamin kung meron bang Crisanto Villamor. Ang problema, wala nga ang pangalan June Villamor. Yun yung sinasabi, sir, ni Bantag, I think. Yes. Sinabi, may pinapahanap lang kayo, but may pinapahanap kami. Yan nga, Crisanto Villamor nga. Kaya lang, sinagot nga nila yon na walang Crisanto Villamor kasi nga ang pangalan niya sa Bucor is June Villamor. But did you ask Bucor to secure him because of the information that you have? Hindi na namin naisip yan. Kasi nga, sinagot na nga kami na walang Crisanto Villamor. Hindi namin naisip yan. Pero the fact na nag-coordinate kami, hindi na kailangan ng opisyal. Kaya nga kinabukasan ng utos ako, mag-ano tayo ng letter kay Jel Bantag. Kasi sinagot naman niya na walang Crisanto Villamor. Tama naman si Jel. In fairness kay Jel Bantag, tama naman siya. Walang Crisanto Villamor. Ang problema lang, after press con, bakit namatay yung June Villamor? Ba't hindi niya sinecure yung mga lahat? Sabi po ni General Bantag na yung part doon sa coordination, dapat daw hinihintay nila kung may utos ang PNP na isecure ang lahat ng mga Villamor. Yun po yung point. Hindi namin pwede sabihin yun. Una-una, ang Bureau is under DOJ. Tama nyo? Hindi naman under ng DILG ang Bucor. Saka during that time nga, gusto kong ulitin, nag-imbisiga pa kami. On our level pa lang yan. Kaya hindi kami pwedeng mag-utos na i-secure. Kasi nga, hindi pa namin sigurado. Kaya nga tinatanong mo namin, meron bang Crisanto Villamor? Sabi ng Bucor, wala. Ang sinasabi niya yung Jose. Kaya yung Jose, kung mapansin nyo, pinakuha ko yun si Jose Villamor. Na-transfer na ngayon ng Camp Crame. Wala sinasabing Crisanto na kung saan June palang pangalan noon.
Pero sir, mismong si Pangulong Marcos po, sinabi po na hindi siya satisfied na natural death yung ikinamatay po nung middleman doon sa Bucor. At meron na nga rin pong independent autopsy si Dr. Raquel Fortun na possible suffocation by plastic yung ikinamatay nung middleman. Kayo po ba, ganun ba? Hindi kayo niniwala na natural death? Ako hindi ako naniniwala na natural death. Bakit? Bakit naman sa dami ng itiniwala ko kay Pangulo na hindi talaga eto ngayon, nasundan ngayon ng Anyway, hindi man ako doktor, pero nandiyan na yan. So, ang akin lang dito, kaya ako papresyo ngayon, gusto i-clarify sa inyo na walang lapse ng PNP. Snapping ang aking SITG, at of course, in fairness na rin sa aking chief PNP, sinabi niya na maganda ang naging investigasyon ng lapid case. Kami ang nagkaroon ng breakthrough. Yang pagkakataon ngayon na namatay sa loob ng Bucor, inimbestigahan ng DOJ, dapat lang imbestigahan yan. Sino yung mastermind? Mastermind. Hayaan yung ipagpatuloy namin muna yung aming pag-imbestiga at malalaman nyo rin kung sino mastermind dito. Ongoing, Chief, yung validation po doon sa 160 persons of interest po. Yung 160 kasi gusto kong explain sa inyo, yung 160 na personals na yan, yun yung mga inattack ni Lapid. Sama-sama na yan. Pati nga siya, inattack si Isko Moreno. Marami siyang inattack. Yan siguro, malaman nyo na inaamin ko, walang official na coordination sa Bureau, pero on my part naman, bilang Regional Director ng NCRPO na may hawak ng SITG, talagang hindi namin gagawin pa kasi hindi pa kami sure ball. Hindi pa kami sigurado. Itong sinabi niya na merong Joel Villamor, yun, sure ball. Pinakuha ko agad, tinransfer namin sa Camp Crame. So sir, hindi selective, walang sinisingle out kasi yan yung lumalabas. Parating si General Bantag ang... Parang lamang lang siya, dahil nga may namatay. Pero hindi ko siya sabi, in fairness kay General Bantag, hindi ko siya sabing siya ang mastermind. Para maliwanag ito, hindi ko siya sabing siya, parang, kumbaga sa kartada ng Lucky 9, ikaw, nag-good ka na, 7. Ito, naghirit ako, bigla ako nag-9. Parang ganun. Parang ganun lang yun. In fairness kay General Bantag, kaya, ba't kami may lapses? Sir, what will happen? Siyempre, nasa preventive suspension si General Bantag. Ano yung susunod na hakbang? Sa kanya, sir? No comment tayo dyan. Anyway, pinibisigahan na ni DOJ yan. Siguro si DOJ ang sagot ang tanongin nyo tungkol dan. Pero may hawak kayo, sir, na isa pa. Meron kaming hawak, nasa BGMP ngayon. Yung Christopher... New. Hindi contribute anything. Andyan, hawak pa naman namin yung tao. Walang sinasabi so far. Bahala na investigation magsabi. So siguro sa ngayon, kung ganyan ang gusto nyo mangyari, kausapin nyo ang DOJ. Hawak man ng DOJ. Yes, opo. Pati yung nasa BGMP po. Pati nasa BJN. Yung BGMP, kami po ang nagsisecure niyan at meron na rin siyang mga binigay na saysay at may kaso na rin po. Yung di makulangan brother, kinasuhan na namin ng murder. So, yun, yung mga tinong ng hitman. Kamusta pala yung RD? Yung tatlo pang hinahanap. May feelers ba or leads para matukoy kung nasaan sila? Anong tatlo? Yung sila, di makulangan brothers. Saka Okay. yung early. So, silampan natin ang kaso yan. Once lumabas ang kanilang mga warrant of arrest, sigurado ako na hanapin ang mga pulis yan. Pero wala pang leads or... Sa Hondas naman, Kamusta yung pag-iikot mo? okay, kami naman, of course, traditional naman ito. Alam niyo naman yan, pagka Hondas, taga naghahanda ang PNP. Utos ng aming chief PNP, mag-deploy ng mga dagdag na mga tao sa mga sementeryo para i-secure ang yung mga pupunta ng sementeryo. NPD ngayon, patignan din yung mga deployment ng NPD. Kung meron silang kulang, dagdagan natin. Kung sobra-sobra, bawasan natin. Ganun lang kasimple. So as of today, wala pang nangyayaring mga untoward incident. So far so good.